Wala raw holiday pagdating sa pagbabantay ng MMDA sa mga flood-prone areas sa Kamaynilaan. Lalo pa raw ngayon na araw-araw na lang bumubuhos ang malakas na ulan. Ang mga nakatira naman sa gilid ng ilog nananawagan na sa gobyerno na pabilisin ang rehabilitation at relocation projects. May report si Sherry Ann Torres. Nakisabay ang malakas na buhos ng ulan sa pagunita sa Araw ng Kalayaan at inaasahan pang magpatuloy ito sa mga susunod na araw dahil sa bagong low pressure area na ayon sa PAGASA ay maaaring pumasok sa bansa anumang oras. Kaya kahit holiday, patuloy pa rin daw ang pagbabantay ng MMDA sa 10 pangunahing flood-prone areas sa Metro Manila. Kasama na riyan ang ilang bahagi ng Maynila, Mandaluyong, San Juan, Quezon City at Parañaque. Merong mga flood-prone areas na sa ngayon ay ginagawa pa yung mga engineering intervention. Dahil sa kadahilanan meron pang ginagawang 39 na drainage improvement projects ng DPWH na ongoing pa, ay may epekto rin ito. Isa na rito ang flood control project ng DPWH sa Blumentritt na lumikha ng malaking hukay na ikinapiperwisyo ng mga residente simula Nobyembre noong nakaraang taon. Bukod kasi sa masangsang na amoy, pinugaran na rin ito ng mga lamok. Pero sa kabila ng peligro, wala raw magawa ang ilan kundi tumawid sa hukay. Maraming natatakot, lalo na yung ipag ko. Matanda na yun, gaganon-ganon na. Natatakot tumulay. Sa kalsada na pupunta ang tubig na pinapump sa hukay. Kaya ang mga bata naglalaro roon, inaalipungan na. Apektado na rin ito ang maliit na negosyo. Kagaya ng negosyo namin, more than 50% kailangan may walk-in. So pag nakita ng tao na hindi ka accessible, hindi pupunta sa'yo. Sa December 14 ang target date para makumpleto ang proyekto. Pero posibleng hindi pa ito matapos. Marami pa raw kasing balaki doon, gaya ng main pipeline na may dilad, poste ng LRT at maging mga informal settler. Ang ginagawa naman natin solution na mabawasan yung pagbaha dito sa may Sampaloc area. Meron talagang sakripisyo, konting tiis lang ho at in the end, marami yung makikinabang dyan. Inabutan na rin ng tag-ulan ang dredging sa San Juan River na kabilang sa 8 waterways na nililinis ng gobyerno. Nangangamba tuloy ang mga nakatira sa tabing ilog, gaya ng mga residente ng barangay Balong Bato sa San Juan. Takot silang maulit ang bangungot na dala na hagupit ng undoy at nakaraang habagat. Pero kahit mapanganib, may ilan pa ring ayaw umalis sa lugar. May titulo kami. Bakit? Anong dahilan? Bakit palisin? Ang hirap magkumpuni ng sariling bahay. Tapos alisin ng gobyerno, ano ba naman yun? Nagtitiis rin ang may 200 pamilyang nakatira sa Estero de Sunog, Apog sa Tondo, Maynila. Mabaho po, tapos umaalon yung tubig. Parang sa dagat, ganun. Kaya lang maitim, may kasamang basura. Hiling nila sa gobyerno, sana raw ay mapabilis na ang rehabilitasyon sa mga estero at ang relocation projects. Sherry Ann Torres, GMA News.